beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Nandito na naman po kami. Siyempre, The Big Five. Sa ngalan ni Coach Jarrett, ni Chris Ulo, ni Mark Ramos, ni Jake Magnus. At siyempre, kasama natin ngayon dito sa studio. Walang iba kundi yung ating pisang gwapong-gwapo, Takero Miyamoto. At isa pang gwapo ulit, siyempre, Sangkay Janjan. Mga brother, ano ang balita? Yan, bati muna tayo. So, good afternoon sa inyong lahat sa sumusubaybay po sa The Big V. Yan. So, thank you po. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Hello guys, what's up? We're back. Kanina, parang ngayon, parang napakaraming mga traffic enforcer at saka mga polis, alagad ng batas sa lansangan. Ano ba meron? Yun nga eh. Yung nga tanong ko kanina eh. Dahil pag labas ko ng Balintawa kanina, napakarami mga nakabarong, hindi ko alam kung ano meron. Bakit kaya? Hindi ko din alam. Oo, no? Basta ang kanina, may nakasabay ako na na nakasasakyan na may tumutunog. May wangwang. May Yan, wangwang. Mukhang mukhang special person to. Yun na nga. Ewan ko kung siguro meron. mga politiko kasi magagara yung mga sasakyan. Nakita ko rin kanina ng kasabayan ko eh. Mga suburban, mga ganun, mga Cadillac, mga itim na malalaki, SUV sarap talaga sarap maging politiko, mga kababayan ko. Di ko nakita yun kasi doon kayo galing, di ba? Doon kayo kasi sa kabila ako eh. Ang daming pribileyo no? Ang daming pribileyo kapag ka ikaw ay politiko, biruin mo, no? Kaya maraming gustong tumakbo no? Iyon na nga eh. Bira. Tapos pa-flood control ka lang, Bira. Sana all. Sana all ka talaga. Ngayon, hindi na sana all, kinakabahan silang lahat. Anyways. Madadali sila eh. Oy, Takero, ano bang ating tatalakayin ngayon? Ayun, so yung unang-una syempre good job si Presidente Bongbong Marcos Well, alam naman natin na nilindol ng 6.9 magnitude yung Cebu. Oo. Actually, buong Cebu ba yun? Talagang matindi, no? Oo. Karatig. Umabot pa sa ibang probinsya ata, yan no? Nga, Karatig probinsya. So, ngayon, natuwa dito yung mga kababayan natin sa Cebu, syempre. Hindi sa lindol, kundi sa tulong ng Presidente. Hindi, sa aksyon ng gobyerno ni Presidente Marcos. Na umabot siya ng 225 million aid, no? Grabe. So may tent, no? May syempre mga pagkain, tsaka syempre yung mga shelters. Pero doon ako sa doon ako sa bilis kamo kanina eh. Mabilis yung aksyon. Mabilis talaga ako. First time ko nakakita ng ganong klaseng tulong Na sobrang yung may sistema ba? Kasi isang message lang pala ni Governor Pam ng Pambari 4. Alam natin Cebu. At ito pa, yung Cebu ay baluarte po yan ng mga, kumbaga, marami dyan mga DDS. Maging yung gobernador nila, PDP po ata yan, di ba? Pero, Kaalyado. Pero, kaalyado yan. Bilib ka, kasi si BBM, walang kinikilingan. Walang sinisino sa pagtulong. Kasi, naalala ko nung Yolanda, nung kausap ni Paring Mar, yung mga Romualdez diba? Diba? Ano nangyari doon? Doon sila nasira talaga. Sabi nila, mangiyak-ngiyak na nga yung mga Romualdez noon nung humihingi ng tulong. Tipong sila na nga yung maraming namatay doon. Sila pa yung nagmamakaawa imbis na kumbaga ibuhos ng gobyerno lahat ng tulong. Pero good job dito si BBM kasi hindi niya ginaya yung ginawa ng mga nauna. Yung mga dilawan ka mo na porket hindi ka alyado, hindi ganun katindi yung tulong. Parang hindi ganun yung sinabi. Baka nakakalimutan nyo, na ang presidente ay Aquino at kayo ay Marcos. Parang ganun You have to remember daw Grabe, diba kailangan yung actually doon talaga nasira si Pinoy administration Isa yan. Isa yan kung bakit natalo si Marrojas. Ngayon nga hindi matanggap ng mga DDS ang alin na si BBM may malaking tulong. Ang bilis ang responde. Pagkatapos ng lindol, ang sabi ni Governor Pam, nag-message lang siya
kay BBM, then ang bilis ng responde. Kaya yung mga mayor doon sa Cebu, nagpasalamat sila kay Pangulong Bongbong Marcos kasi yung may mga ilaw na daw na Ay, yung mga dumating kalsada. agad. May Pero tubig ano pa nga supply. eh. Nako, May supply kompleto pa na ng agad. tubig. Pero Kompleto na. iba yung nakikita ng mga Duterte kulto eh kasi sorry Duterte fanatics pala kasi si yung babaeng umiyak sa Congress no, sabi niya nauna pa rin si Sara doon. Tapos excited na kung makita na si Sara maging presidente. Kilala niyo na siguro kung sino yun. Malaman nakita mo na kung sino yun. Basta vlogger yun. Vlogger yun na babae. Umiyak. Iyakin. Iyakin, Ay, oo. wala. Diba? Pagka iyakin eh. Tapos umaamin na may kasalanan. Oo, umaamin Ay, pa. wala. Kilala niyo sang- Walang kredibilidad pagka ganun. Oo. So, hindi kasi yung point doon, no, di ba? Pati ba naman kasi pinupolitika pa kung tutuusin? Kasi tayo, ang inaabangan natin dito, yung tulong ni PBBM. Kung maaari nga, huwag natin politikahin yan eh. Correct. Pero sila kasi nauuna na naman eh. Hindi, ang problema kasi, nangyayari, inuuna nila yung mga lumang mga video. Yan, mga fake news pala, di ba? Yun. Ay, oo. Nagbebenta daw si BBM ng 20 pesos na bigas. Yung iba nga nandoon na raw si habang lumilindol nandoon na daw si Sara nagtutulong-tulong. Biruin mo habang lumilindol, nandoon na agad. Ang bilis Di ba? yung pala yung video mga kababayan ko mga insan maikli pa yung buhok ni Sara doon. Wala stick na yan. Magaling talaga sila. Kaya nga lang, nabibisto pa rin. Ah. O, kita mo, yung 20 pesos na bigas daw, nagbebenta daw si BBM. Kinuha nila yung mga picture ng mga dati pa doon sa Cebu. Tapos pinalabas sila doon na nagbebenta daw si PBBM ng 20 pesos na bigas. Anak ng tokwa, di ba sila nahihiya Kaya nga. sa mga Cebuano Oo. sa kanilang ginagawa? Ngayon, anong nangyari? Walang direktang pambabara, pero parang ganun na din. Kasi nagsalita yung mga mayor doon sa Cebu. At maging si governor. Yes. Oo. Nagpasalamat sila. Mga Duterte supporter yan pero nagpasalamat sila. Anong sabi? Oo. Salamat kasi isang note lang, isang Nako. mensahe lang, Nako. andun na. Mabilis ang tulong. Iba. Ibang klase yung ginawa. At tingnan nyo yung Facebook page ng DSWD. Makikita nyo doon PCSO rin, Santa no? Makmak. PCSO. Diba? Napasaludo. Ibig mo sabihin napasaludo yung mga taga Cebu kay Pangulong Bongbong at sa kanyang mga kawani. Nako. So, Ito So, good job dito yung PCSO. Ay, syempre. Kay Mel Robles. Mismo. DSWD. Nako. Tsaka Rex si PBBM. Gatchalian. Rex Gatchalian tsaka si PBBM. At saka isama mo na si Vince Dizon, nando doon din. Oo nga pala. Buong persa, Nandun pala. talaga ng Oo. gobyerno. Alaga, no? Grabe. Itong kalamidad ngayon na nangyayari sa Pilipinas, marami to Kasi yung Masbate, nadaanan din ng bagyo. Malala, wala pa. Ewan ko kung may kuryente na sila ngayon. Marami ang nasalanta, pero nadagdagan pa po nitong sa Cebu. At nakakalungkot yung pangyayari. Nagkasunod-sunod no? Buti na lang, ang presidente natin, si BBM. Oo. Kasi kung hindi si BBM ang presidente, napanood ko yung kung paano si BBM magbigay ng direktiba doon sa Cebu. Ngayon sabi ni BBM sa mga mayor, baka may kailangan pa kayo. Naku, sabihin nyo kaagad ngayon para magawa natin ng Magaling. paraan. Wala nang, hindi na kailangan dumaan pa doon sa DILG secretary. Naalala ko dati, bago makarating kay Pinoy, dadaan pa kay Marrojas Ito naman. Kung nung si Digong, bago makarating kay Digong wala na panis na lahat kita mo? Ano sabi ni Digong? Hintayin muna nating humupa yung tubig bago tayo pumunta. Merong ganun Hintayin muna natin na may madadaanan at malinis ang kalsada bago tayo pumunta. Di ba? Ganun yung response Ngayon, sinisilip po yung Office of the Vice President to, Facebook page. May ginawa naman pala si Sara. Ito, nagpalugaw. Lugaw. Tapos Dati ka muna. Hindi, nakakatawa Teka. dito. Hindi, okay lang yung palugaw. Okay lang yun Pero may nakita kasi akong may listahan pa. Ay, seryoso? May palista pa? May palista Ba't may palista? Ba't may palista? Di ba? Lugaw na nga lang, may palista pa. Teka muna, tsaka meron ako sasabihin dyan kasi alam nyo talagang damutakte ang mga basher ni dyan, ni Nanay Lenny. Nung araw na nagpapalugaw. Oo. Di ba kayong mga DDS, kasama ka doon. Kasama tayo sa nambaban. Kayong mga DDS, wala kayong ginawa kundi punahin, kundi kantsawan, kundi i-bash si Nanay Lenny noon. Yung pala gagawin din pala ni Sara
Wala talaga. Wala rin talagang originality. Baka naman Na dati nilalamutak. Ako, at least ako, hindi tayo masyadong diyan. 'Di ba? Kahit papaano nakita nyo naman, supporter pa rin tayo ng gobyerno. Siyempre. Sila, kita nyo yung mga iba dyan. Dati, binabanat-banatan si Lenny dahil sa lugaw. No, ngayon, ginawa din. Baka banatan din nila yan. Ha? Hindi, paano nila i-debunk yan? Ginawa ni Lenny, tapos ginawa din Ganun ni kasi talaga pag kapag yung budget mo talaga maliit, talagang limited din talaga Siguro, yung tutulong mo. Baka yung budget naubos ka mo, hindi pa dumarating. Ay, na nga lang. Naubos sa ibang bansa. Nagamit na nga sa dahig yung budget. Yun na nga. So ano pang tutulong mo lalo? Kasi tandaan natin magkano lang budget ni Sara nung nakaraan. 800 million lang ata. Wala ka rin naman nababalitaan na ginagawa. Wala ka rin naman nababalitaan tinutulungan. Pero meron ka nababalitaan na laging nasa ibang bansa at daladala yung buong entourage niya. Ibig ko sabihin, yung kanyang mga bodyguard, alalay, Matindi muchacha, yun. di ba? Natawa ako dun yung papasok si Sara dun sa mismong venue, nakaikot yung security. Yun na nga. Wala naman tao. Wala naman tao. Yun. Grabe, di ba? Talaga. Pero nakakatuwa talaga yung ginawa ngayon ni Vivian doon sa Cebu. Ay. Kasi hindi po biro yung ganun. Yanig po sila ng, sabi nga, isarado na daw, 0.7 or 7.0 magnitude na lakas ng lindol at ang kawawa po talaga yung kanilang kalagayan at kung mayroon tayong weak leader, talagang mas lalong kawawa sila. Pero hindi. Kagagaling lang ni BBM doon sa Masbate. Pagkatapos doon, sabi ni BBM, nung time naka-schedule na, pagpunta sa Masbate, tinawagan daw niya si Secretary Chodoro na ikaw yung pumunta doon sa ikaw yung pumunta dito sa Cebu. At yun, ang nangyari. Pero parang parang walang picture si Pambari 4 tsaka si Sara, no? Naghahanap ako eh. Wala ba? So, teka muna. Parang okay lang, baka wala siguro, baka lang. Not sure. Baka naman ayaw na. Alam mo naman matampuhin yung mga Duterte. Kapag nakita ka sa ibang kampo Ito nga nangyari. Si June Abines. Taga Cebu yan. Galit na galit kay Governor Pam. Bakit? Kasi daw, tinrider daw. Tinrider na porke tumanggap ng tulong sa gobyerno, tinrider ang tawag. Ayaw ata nila na si Governor Pam nakikipag-communicate kay PBB. Ayaw na papadikit sa presidente. Ay, sino tutulong? Nagpasalamat pa. Nung nagpasalamat, galit na galit. Medyo Kailan ba makukulong yan si John Obinis na yan? Dapat makulong. Di, may kaso yan, di ba? Alam mo, may kaso yan eh. Meron, May sedition atang kaso yan eh. ang bastos nga ng sinabi niya doon. Hindi ko nasasabihin kung ano 'yon, pero bastos talaga. doon mo makikita yung karakter. ng mga DDS. Yeah, kasi Ayan. kahit ako, nag-react ako doon. Gumawa ako, siguro nakadalawang vlog ako nun. Sabi ko, grabe tong mga to. Gumawa na nga ng fake news. Kung ano-ano pa yung sinasabi. Hindi sila natutuwa na tinutulungan ng gobyerno yung mga Cebuano. So, kasi, yung ine-expect nila na nilindol na nga ang Cebu, pababayaan pa ng gobyerno ang Cebu. Hindi ganun. Hindi ganun ang nangyari, di ba? So, ibig sabihin, pati ba naman kalamidad, di ginagawa niyong propaganda? Di ba correct. kayo nahihiya niya? Ayun nga ang natin. Diba? Parang yung mga DDS nung dinindol, magkamali ka. Bangag, magkamali ka. Parang yun yung nila, para silang Ayun yung inaabangan nila eh. yung prayer nila, Magkamali ka, ganyan. yung prayer nila, malugmok ang Pilipinas. Yung malugmok sana yung Pilipinas para makita ng mga tao na weak leader talaga si BBM. Kaso hindi nga yun ang nangyayari. Lalong tulad ngayon, no? Daming mga kinakasuhan. Hindi lang puro imbestiga, kundi nagkakaroon ng kaso yung mga tao na sisilipan ng anomalya. Yan lang nga. Sabi nga nung kaibigan mo, di ba? Puro daw sila imbestiga nun, pero walang nasampahan ng kaso. Correct. Ngayon, pati mga profesyon tatanggalin yung mga engineer sa DPWH. Correct. Ubos correct. So, kita mo? ngayon, ang Cebu, kumbaga, ang Cebu ngayon, bagamat dumaranas sila sa ganong klaseng pangyayari, at least nakita ng mga Cebuano na doon na walang politika pagdating sa pagtulong ng ating pamahalaan. Biruin mo kahit yung mga kasulok-sulukan ng mga isla, dinadayo yun ng gobyerno parang magpaabot ng tulong. Ibang klase. At saka yung pinapadala talaga doon, hindi po yung mga dump truck na mga sasakyan. Talagang yung mga, ano ba tawag doon? 6x6. Mga malalaki talaga.
Tsaka nandun lahat yung tulong. Oo. Araw at gabi. Nagtutulong. May tulong. Grabe. May ano talaga, may suporta. Ibang- Mayroon pa nga ano doon eh. May tubig pa nga. Oo. May tubig na nasa truck siya. Oo. Tapos Tangke yan, tangke ng tangke, tubig. Oo. Tangke ng tubig kasi syempre yung mga nasa shelter kailangan talaga ng tubig. So, ganun po ang ginagawa. Then may mga shelter din na galing sa gobyerno, yung mga ano lang temporary shelter na ina-arrange doon. So, talagang ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Kasi most of the time pagka ibang mga leader parang nauuna pa yung pagpapasikat bago yung tulong. Ito talaga kumpletong aksyon. At hindi na rin ako nagtataka kasi nung time ng Yolanda, after Manalasa, sobrang daming patay. Sabi nga po ng yung record talaga nung sobrang dami. Yung nilabas na official record, mga nasa 10,000 lang ata yun or something. Pero sabi nila, higit pa doon, sobrang overwhelming daw talaga yung sobrang daming. Pero si BBM ang nauna doon. Eto pa yan. Alam mo ba na bitin pa siya dyan? Mm. Kita mo, hindi na magkamayaw. Hindi na magkamayaw dyan sa Masbate. Hindi na magkamayaw dyan sa Cebu. Alam mo ba, meron pang pinuntahan. Nagpulang pa eh. Ano? Tumakbo pa ng Pampanga. Yun ba yung namigay? Oo. Namigay ng kalabaw? At mukhang, kalabaw, oo. at hindi lang kalabaw, baka mamimigay pa ng lupa. Namigay din daw po ng lupa. Yan. Hindi ba ka talagang namigay ng lupa? At alam mo kung sino nandun? Kaalyado rin ni Duterte. Sino? Si Aling Maliit! Oy! Buhay pa Siya pala. yung nag-host doon sa kanya. Grabe, Talagang no? ano si BBM no? Ang nakikita ko, yun yung true leader. Kasi yung kapag leader ka, wala kang wala kang kinikilingan sa Siyempre. Wala kang tinatangi. Kasi Tama. we are all Filipino. Pagdating sa kalamidad, Yan. pagdating sa pagtulong, once you are elected, lalong-lalo na ikaw yung presidente, dapat wala kang ano dyan. Dati, yung mga opisyal, yung mga nauna, di ba? O, kapag ikaw dilaw, medyo ano tayo dyan. Hindi, kapag dilawan ka, tapos naapektuhan yung... Mahihirapan ka. Mahirapan ka. Mahirapan ka. Malupit kay Digong. Kapag di ka kaalyado, Ay, wala ka. papakulong ka pa niya. Hindi, sasabihin sa'yo, mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom. Sabing ganun eh. At yung malupit dito, kung maalala natin yung sa Quadcom, di ba yung Quadcom, di ba? Yung mga mayor palang pinatigok dati, mga hindi kaalyado ni Digong. Ayaw. Ayun ang sabi sa Quadcom yun ha. Hindi ako may sabi nun ha. Hindi ka alyado. Kalaban sa politika. Kalaban sa politika. Sinampulan Diba? para matakot yung iba. Di ba kita mo yung kay Mayor Halili? Oo. Di ba kinokonekta din to sa death squad ni Digong, di ba? Kasi nga hindi ka alyado. So mas malupit 'yun. Di ba kung si Pinoy nung Yolanda hindi tinulungan yung hindi ka alyado, si Digong iba malupit. Sabi ng Quadcom 'yun ha, hindi tayo may sabi noon. Pinapatigok, di ba? So, Kay PBBM hindi. Oo nga eh. Walang ganon. Grabe. Kahit mga nakikitang dikit na dikit talaga kay la VP Sara, pero si BBM... Actually, pambalik water talagang ano yan eh. Makasara yan eh. Napanood ko Yeah. kaninang umaga, napanood ko yung kanyang mensahe na naiiyak. Naluwa siya, no? Naluluwa. Hindi. Halata mo talagang mangiyak-ngiyak siya sa pagpupuri, pinupuri niya si Pangulong Bongbong at nagpapasalamat na rin. Kita mo? No? Kasi malaking problema yun. Ikaw gobernador. Halimbawa, ikaw gobernador sa iyong Buong distrito. probinsya yan eh. Tapos, Probinsya bro. mangyari yung ganyan. Tapos, iwanan ka ng gobyerno. Oo. Ikaw lang, saan ka kukuha ng budget niyan? Correct. Saan ka manghingi ng tulong? Oo. Talagang Sasagot ka sa mga... sakit sa ulo yan. Sasagot ka sa constituent mo na hindi tayo tinulungan kasi hindi tayo kalyado. Dito hindi. Si BBM, Diba? kahit DDS ka, kahit PDP ka, Basta Pilipino ka. Kamo. tutulungan. Ito, walang halong pang-i-exage to, pambobola. Kasi kitang-kita naman sa mga balitaan. Wag lang kayong makikibalita sa mga dyan, yung mga anti-government. Kasi sila talaga, parang, alam niyo, naghahanap lang lagi sila ng mali. Ng mali. Mali. Pag walang mahanap na mali, gumawa na lang tayo ng Peke. mali. Oo, Mga make na lang tayo. Nagbebenta Gumawa ng na si peke. BBM ng bigas, 20 pesos. Tsaka nando doon na si Sara. Habang lumilindol, nando si Sara. Tumutulong na. Ang bira yan. Ano yun? Naramdaman na mukhang lilindol ngayon. Punta na tayo. Malay mo ba naman, baka na siya na si Madam Auring. Lilindol, bira. pupunta na Baka ako may ron. technology. Baka may technology si Sarah, no? Na makabagong technology. Hoy, teka muna ha. Nalapit-
mukhang tumatagal na tayo. Balikan natin yan mamaya. Sige. Magbabalik po kami. Makarangang isang sandali po. Opo, babalik ang The Big B. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.